May we hear from the Chairperson Pulido Tan for your inputs, ma'am. After you've heard that your technical audit specialists do not even know if a parking floor is more expensive than or is less expensive than an office floor. Thank you very much, Your Honors. Yes, I am getting very embarrassed, but I don't think that it's really fair to put the onus on the COA, because this is the system that they have been working on from the very beginning, long even before when I came in 2011. Kaya naman po, isa sa aming priority program sa COA ay yung pagcapacity sa aming technical people. But as we have experienced, it is something very difficult to do because the matter is very technical. At kaya rin naman pong sinabi ko noong unang pagdinig na rini-review po talaga namin ang kanilang ginawa dahil sa cursory na observations namin so far, marami na rin po kaming katanungan, marami po sa mga tanong na yan ay tinatanong ngayon dito, at marami rin po kaming mga nakita mismo dun sa kanilang inspection report. At this juncture, Your Honors, if I may, I would just like to point out some, no, na ito galing sa kanila but they did not mention, no, in yung observation po na yung faces, no, one of the difficulties really why we don't even can get sense of these things at all is that the faces are not defined. Ano ba yung phase 1 na yan? Structural ba yan? Ano yung phase 2 na yan? Outfitting ba yan? Ano ang phase 3 na yan? Yan ba finishing ba yan? We don't know. We don't know. And I don't know kung ano yung kanilang mga in-evaluate na mga specs for each of these phases. But let me just point some examples, no? Doon sa phase 2, ito po ay inspection report ng aming technical people. Ang sinabi nila dito sa report, it includes structural works from ground floor to 11th floor. Sa phase 2 pa lang po yon. But then we also note that in all of the 5 phases, merong component na structural work. So ilang ulit ba tayong nag-structural work? You know, pwede po nating itanong yan. And then also in phase 2, there were items of work that were deleted. Example, elevator machine room, parapets, concrete gutter, bench, plant box, structural steelworks, architectural works like masonry at basement to 6 floors, wall for elevator shaft, and so forth and so on. Marami po ito, no? But what is here is there is no change in contract cost affected in spite of all these deletions. We don't know how much the value of these deletions are because they are not specified. Tapos po, noong phase 3, kasi ho may inspection report after every phase, ano? And this is from our audit, our technical, our engineers. Ang sabi ho, phase 3, though the project is already habitable and ready for use, general cleaning of the whole premises is necessary. In the meantime, final decision on the matter is left on the agency head. Ang amin po mga engineers mismo, nakita nila sa kanilang inspection, kasi nag-inspection naman sila, na pagkakumpleto ng phase 3, no, and this was after spending about 1.5 billion, project habitable na and ready for use. And yet, nagkaroon ng phase 4 and phase 5 na kung saan nag-appropriate ang City of Makati ng more than 1 billion pa rin. So kung nung phase 3 pa lang, as our engineers found out, habitable and ready for use, magkano na lang kaya dapat ang naidagdag, no? Bakit may 1 point something billion pa na na-appropriate after this phase? So I am just throwing these questions
Because these are the same questions that we are asking. When they stated it's already habitable, tayo na yung 10 floors. Is that the meaning of that phrase or sentence? Na nakatayo na po yung entire 10 floors above ground? Mukhang ganun po kasi nakalagay dito, project is already habitable. Can we ask them, ma'am? Diba, those observations came from them, right? Yes, this is from Roldan Menciano, and he's here, Roberto Ferrer, and it was reviewed by Nemesio Avestruz. So who among our technical audit specialists can clarify that the sentence? This was in 2011. 2011 po 'yon. So ang ibig ba ito, ang gusto ko lang malaman, ang ibig bang sabihin noon ay pagdating po sa physical na 10 floors ay buo na ba 'yon? Engineer Menciano? Actually, buo na yung iba doon na items of work na kasama po dito sa phase na ito po. Yun lang po ang ibig na may ang ibig kong sabihin, nagdagdag pa ba ng floors after yung finding na yun that it is habitable o hindi na? Nagdagdag pa ba ng floors? Yes. Nagdagdag pa ba sa physical structure? Yes. Ibig sabihin, tumaas pa ba yung building after that finding that it is already habitable? Mayroon po, yung roof deck po. Kasama po. Kasi from 10 floor yan, nagdagdag ng another floor, 11 floor, and then nagdagdag ulit ng roof deck. Teka muna, hindi. Kasi talaga, we really have to do this ocular because ang alam ko, 10 floors above ground. That is the... Plus one basement. Yeah, plus one basement. So, 10 floors lang. Above ground po, 10 floors lang po talaga mabibilang natin. Hindi po. Mayroon po... There is an 11th floor? Yes. So, do you confirm this, Engineer De La Peña? There is an 11th floor above ground? Para klaro. Mike. 11th floor plus roof deck. Ground floor has a mezzanine and one basement. One basement. So we really have to conduct an ocular so that we will see this structure. So ganun po 'yan. At least sa opinion niyo after that finding nagdagdag na at least one floor, no? Yes, kaya po mayroong structural po Your Honor, kaya po mayroong structural na item sa phase 3. Kasi ito po yung roof deck at saka 11th floor. Mr. Chair, can I clarify that? Yes, Senator. So yung 1.2 billion, gawa na yung basement, mezzanine hanggang 10th floor. Yung 1.2 billion, phase 1 and 2. Your Honor, let me clarify this, no? Yung sinasabing 1.2, hindi namin po alam yon, pero basta sa phase 1, 2, 3, 4, and 5, ang trabaho po doon ay mayroong mga wrapping ins lang. So, ibig sabihin, but sir, sabi niyo phase 1 and 2, binabasa ni ma'am, ni chairperson, inhabitable pero madumi. No? So, or kailangan cleaning. No? Yun ang interpretation ko. So, nung tinignan niyo yung, sinong gumawa ng phase 2? So, sir, sa phase 2, hanggang anong floor na ang gawa nun? Hanggang 10th floor. 10th floor, okay. So, nung 11th floor at roof deck, 1 billion siya. In other words? Your Honor, yung sa phase 2, puro structural lang po. Yes, yes. Beams, columns, and slabs. Sige. Anyway, ma'am, let me just respond you saying that you're being embarrassed. Don't be embarrassed. Why? Because you are not COA. You are the chairman of COA and you're trying to reform COA, but there are a lot of people in COA. Number 2, Rome was not made in a day. Ito ang building na to, 6 na taon eh. No? Pangatlo, ma'am, etong mga engineer na to, i-grill man namin dito, nagmamalasakit sila sa bayan. Kasi ma'am, magkano sweldo na sa'yo? 40 to 50,000 a month. Ang mga kaklase nila na sa private sector, baka 3, 4, 500 a month. At sila po, binigyan lang natin ilang linggo i-review to, pero yung mga private engineers na gumawa ng building na to, ilang buwan sa mataas na sweldo. So I'm fully aware that you're making sacrifice at sinunod nyo yung COA rules, no? But just like Commissioner Heidi Mendoza, who woke up one day and saying, I'm not going to stand for these rules. I'm going to make my findings. Bahala na kung sinong magalit sa akin, no? But anyway, ma'am, let me wrap up, no? Sino familiar sa building management system? Sino po sa mga taga Makati? Kasama to sa presyo eh. Vice dun sa 1.2 billion ba kasama yung BMS doon? Do you remember how much the price of the BMS at that time? Hindi masyado yung detalye. Hindi ko masyadong matanda. Pero yung nakita ko doon sa papel ng COA,
do sa report, parang 75 million. Okay. Totoo ba, Engineer De La Peña or Madam former Administrator De Vera, yung unang presyo ng BMS was 75 and then yung final is 160. Tama po ba yan? Your Honor, please, I cannot give you the exact number because I don't have the document. Ma'am, ba't hindi nyo dinala? Kaya nga kayo nandito eh. It's with Engineer Sige. De La Peña, Engineer Your De La Honor, Peña. please. Totoo bang originally 75 million lang tapos ginawang 160 million ang BMS? Hindi po, sir. It- Yun po, sir, na 75 million na sinasabi, yun po yung mga roughing ins. Yun pong equipment, hindi po kasama dun So, magkano po ang BMS construction na ninyo? po. So, ang total po niya, yung appropriation is 160. Okay, yun ang nagastos. Oh, siguro po ang pwedeng sumagot po doon sa kasi PR po 'yon as equipment, hindi po sa construction. Okay. Yun po sa GST po namin. Sige. Ma'am, sa GST, sino po ba nandun? Mr. San Gabriel, magkano yung total sa BMS? Sir, 160. Ako as engineer line pointed out 160, yes, sir. Kung sa private sector ngayon, magkano ang ordinaryong BMS? Actually, sir, I have no idea. Paano mo alam na hindi overpriced? Sir, nagre-rely lang din kami dun sa engineering. Kakasabi lang po niya na kayo nakakaalam eh. Sino nakakaalam sa inyong dalawa? Baka mamaya ako pa maturo dito. Paki-sort out. Do you need a few minutes to meet on it or what? Sir, ang sinabi ko po, yung with regards to civil works, yun po yung nasa amin. Okay, MBMS. So, yung pong procurement po ng mga equipment, doon po yun pumasok Sige sa po GST. ma'am, pero tinatanong ko lang yung BMS. Sino in charge ng BMS? Sino makakasagot sa akin tungkol sa BMS? Yes. May mga items, kasi special, ano po yan, sir? So, Kaya nga, ma'am, kailangan may kung sa- IT. Ano po yan? Kasi kasama Hindi po ma'am, dun. binid out nyo yan na buo eh. Yes, sir. Buo yung BMS eh. Wag na nating Opo. anuhin yan. So kung kotse, buong kotse yan, hindi lang yung aircon ng kotse, hindi hiwalay binili yan. Ang binili yung system, isang system. So gusto ko magtanong sa system. Pero kung pwede lang, di ba, sabi ni Vice President, kaya na ng mga tao kung magpaliwanag yan, kaya wag na daw siya ipatawag. So pwede bang may sumagot sa akin sa BMS? Kanino ako pwede magtanong sa BMS? Do you need time to confer with each other? Vice Mayor? Vice Mayor, Yes, sir. please. Nabid po kasi yan eh, noong 2009. Ito pa kayo, no? Andun pa ho Oh, ako apa. nun. Nabid ho yan for 75 million. Kaya lang, hindi po napirmahan yung award at saka yung final contract. Kaya kung darating po si Engineer Hechanova, o sa record kukunin po ng Bichen Award at ilalabas po nila yung bidding noong 209, nabid po yan for 75 million. Lamang dahil sa hindi po napirmahan yung final contract, noong nawala na po ako sa City Hall, ibinigay po nila sa ibang kontraktor. Kaya ang makakasagot po ng tama dyan, yung dokumento ng pagkakabid noong 2009. Thank you, Vice. Excuse me, sino po si Engineer Echanova? Siya po ang head ng GSD noong time na yon. Okay. So take note of that. So, I apologize, Mr. San Gabriel. Just tell me kung hindi ikaw yung nandun during that period so that malinaw naman. We don't want Mario. to... I think it's a Mario Echanova. Tama. So, Mr. San Gabriel, hindi kayo yung nandun yung time na yon. Nag-start ho ako ng August of Okay. 2010. Does your office have the records for this? We have. Okay. Sino nagpapatakbo ngayon ng BMS? Sinong in charge nito? It's Do you have a building administrator in the building car park? Is it the general services? It's, Sino pong ano nito? engineering ho, sir. Engineering. So, Ma'am De La Peña, kayo pa? Sa office po na BMS at saka po yung pong aming maintenance. Okay. Ano po ang nakokontrol ng BMS nyo? Is it the basic BMS na fire alarm at elevators lang? Or is it the more high-tech na pati yung lights, pati yung aircon, CCTV na kokontrol niya? Which of the two kinds of BMS siya? Yung lahat po. Yung lahat? So may CCTV po yan? Meron po. Ilan sa buong building? No? Sir, hindi ko po Okay. masasagot sa ngayon. But Kasi yung elevator, dalawa lang na. Okay. Yung lights at aircon yan, centralized o bawat floor? Nakokontrol ng BMS niyo yung lights? yung lights, Lights hindi.
Hindi ko, sir, masyado. Aircon. I'm not Per floor ba, familiar ino-on din yon? Kasi ang ibang opisina Okay, po yung kasi just to let you know, tama si Vice Mayor, 75 million more or less is the higher end na dapat nakokontrolado ng lahat. That's why we're sort of surprised bakit 160 million. Kasi marami kaming nakausap between 50 to 100 million, 30 floors, lahat yon merong anti-fire, lahat yon may 8-10 elevator. Sa inyo, 2 lang eh. Pero doble ang presyo ng BMS nyo. No? So, baka next hearing mapaliwanag nyo na yan. So, just to wrap up, Vice Mayor, can I after sorting out the price, no, and I think it justifies your, kung kanina nagtatanong ka, ba't nagdagdag ng 1 billion, yung pa rin ang tanong ko ngayon, no? But Vice, pakiulit mo lang, baka kasi sabihin ng iba, siyempre, Mayor, Vice Mayor, pero gaano ka-close ba talaga kayo ni Vice President? Kailan ba kayo nagsimula? 1988 ba kayo? Kailan ka, nung naging konsehal, kailan kayo nagsimula maging magkaibigan? 1986 po magkakilala kami pero hindi kami magkaibigan. Magkakilala lang po kami, nagkaroon lang po, naging magkalapit lang po kami nung eleksyon na ng 1988. Magkakilala kami pero hindi po kami ganun ka-close. Noong po ang nagkaroon ng eleksyon ng 1988, ako ho ay na-assign kay former Vice Mayor Conchitina Bernardo. Ako ho ang naatasang sumama sa kanya sa kampanya dahil ho si former Vice Mayor Conchitina Bernardo noong time na yun hindi bihasang magtagalog. Kaya parang ako ho ang gumabay kay Conchitina Bernardo that time. Ano pala nangyari kay Vice nun? Nawala, no? Nag-resign ba or something? After 1 year po, nag-resign siya. Ano ang statement niyo nun? Naalala niyo po ba? Although magkaibigan pa kayo ni VP nun. Tama po ba na ang statement niya nun, hindi niya matake ang corruption ni Binay kaya siya nag-resign? So, Jario, college ako nung time na yon. Naalala yun po ko pa. ang sulat na pinadala niya sa ating former President Cory Aquino. Okay. So, it is an actual letter that she sent way back at that time. No? Opo. Pero, I've talked to you several times as a colleague, no? Dati akong konsehal sa Makati. And you have always been proud, no? Of Mayor Binay, of all your projects in Makati, and of Makati. In fact, hindi lang natin pinag-uusapan yung fort dahil magkaiba tayo ng stand doon. Pero you have always been proud, di ba, of your relationship and all you have done in Makati. Totoo po. Okay. And that is why medyo hirap sa'yo magsalita or nakikita ko, you want to answer us directly but you don't want to betray confidences nung, kumbaga, ganun kayo ka-close na para mong, pag nagsalita ka dito, para mong sinabi yung usapan yung magkapatid o usapan yung magtatay or something like that. Tama po ba? Tama po, sa totoo lang po, kaya ako nahihirapan ding magsalita. So Idol ko ho si VP Binay, sa totoo lang. Sa kanya ko ho natutunan nung bagong mayor niya hanggang 1998, yung lahat ng prinsipyong natitira sa akin ngayon. Sa kanya ko ho narinig yung, pare, basta dito ang mayor, ako lang hindi kasama asawa ko. Hindi kasama ang mga anak ko. Yun ho natanim sa isip ko, kaya nga nung nagsalita rin ako sa asawa ko ng ganun nabato ho ako ng unan dahil ang sabi sa akin, kayabang mo naman. Kasi po yung prinsipyo na ako lang din ang Vice Mayor, in-apply ko din ho sa misis ko na kung meron man lalapit sa yung iba, huwag mo akong ikukompormiso. Ikaw ang pinakamalapit na tao sa akin dahil tayo magkatabing natutulog sa gabi, pero huwag kang sasagot ng oo at hindi. Ang isasagot mo kakausapin ko ang asawa ko muna kung pwede o hindi. Natutunan ko po sa kanya yung prinsipyo na yun. Hanggang sa nagkahiwalay po kayo, nagbago ba yung prinsipyo na yun? Ako po hindi nagbago Ganun pa rin po ang prinsipyo ko hanggang ngayon. Dahil sa totoo lang po, nanghihinayang po ako talaga kay Vice President Kung naging presidente po si Mayor Binay ng 86 hanggang 1998, naniniwala po akong siya ang magiging pinakamagaling natin presidente o isa sa magiging magaling natin presidente. Sa totoo lang po. Bakit Vice? Anong kaibahan nung Binay circa 86 to 98 at saka yung Binay 98 to present? I mean, kung papayagan mo lang ako, alam kong mahirap, or if you, alam mo, people expect me to ask hard questions If you need time, can ask you next time, but kung mapagbibigyan mo ako, ano ba kaibahan ni Binay ng
88 to 98 at iba yung sinasabi mong kung noon siya naging presidente. Bakit? Kung sa 2016 siya maging presidente, hindi ba magaling pa rin? Hindi ko na po, ako personally, hindi na po ako naniniwala doon Kasi nawala po yung aming prinsipyo nung 98 na si Dr. Binay maging mayor sa Makati. Tapos bumalik po kami ng 2001. Yung pong mga aming pinangarap, yung aming mga pinlano, unti-unti na hong nalilihis doon sa landas na dapat namin daanan. Kaya, yun ho ang nangyari. Kaya kita din sa ganitong usapan na Vice. Kung nanood ka nung unang hearing na? Nanood po. Nakita mo yung binasa kong COA report, yung manufacturer's price ng kama ng hospital bed 9,000, ang bili ng City of Makati 148,000. Manufacturer's price ng hospital cabinet 2,200, bili po ng Makati 17,000. ICU bed 34,000, ang bili po ng Makati 545,000. Orthopedics bed 24,000, ang bili po ng Makati 480,000. Per ano po to per bed. Ang calculation ko, it's about 100 million overpriced, no? At nakita ko po, kayo po ang pinadala sa exit conference sa COA. Kayo po ang pangalan na nagsasabi sa kanila. Tama po ba, Vice? Tama po. At hindi mo narinig sa akin to personally, Vice, nung minsan nakikita kita, but mahanga ako sa iyo doon kasi ang sinabi mo doon, correct me if I'm wrong. Hindi ka pa nag-argue whatever. Sinabi mo, hindi, yan nasa record nyo Nasa record nyo, galing sa manufacturer yan. So hindi ko na i-argue yan na overpriced yan o hindi. Ang i-argue ko sa inyo, sino ba nag-bid niyan? 'Di ba sa Ospital ng Makati, sino ba nakapirma diyan? Hindi ba yung doktor? O bakit si Mrs. Binay ang iyong kakasuhan? Tama po ba until there, no? Tama po, kasi po ang naging ko doon sa exit conference na 'yon. Itong aming mga doktor, sabihin na natin, parang nagkaroon ng pagkakulang Kasi in fairness naman kay Dr. Binay, ang nangyari po ron ang nasa dokumento Mercedes-Benz Ang nakadeliver po sa ospital Kia. Kaya doon ho sa exit conference, hindi ako makapag-argue. Kasi nakapag-inspection na ho yung COA, nakita na talaga, pinakita sa akin. Alam ho ninyo, ako pag pinakitaan mo ako ng totoo, sasang-ayunan ko ron. Kasi yun po ang totoo. Kaya, so from that time on, Vice, hindi ka na ganun kasigurado na yung prinsipyo na siya lang mayor doon or may nagpapasok ng mga building man o equipment, yun po ba ang ibig mo sabihin sa amin? Noong pong panahon yun, bakit mo nagbago? I mean, kung doktor lang naman pala ang may kasalanan Noong pong panahon yun, si Dr. Binay po ang mayor namin noon. Kaya, andun pa rin ho ako doon sa tabi ni Mayor Binay doon. Noong panahon na yun. Nagkasama pa nga ho kami mula 1998 hanggang 201 hanggang 2010. Magkasama pa rin po kami. Kasi, Vice, ang sa akin, kasi po, di ba, nung naproklama kayo, 2475, Comembo, Rembo, Pembo, etc., naproklama sa amin, 2476, Signal Village, Upper, ganyan. So, kunsel ako, Vice Mayor ka, history. At ang usap-usapan sa Taguig, ang secret weapon ni Mayor Binay ay si Vice Mayor Mercado. Mabait sa tao, galante yan, mabusisi, pero parang bodyguard ni Mayor Binay yan, ngayon VP, pagdasing sa gastusan. Ibig sabihin, kung magpapalusot ka sa City Hall at overprice you, etc., gaganunin ka ni Vice Mayor Mercado. Yun ang kwento-kwentuhan sa amin or yung urban myths, etc. Was there any truth to that? Or anong role mo ba? You weren't an ordinary Vice Mayor, tama po ba? Tama po. Oo. At totoo po yun na marami pong nagtampo sa akin, marami nagagalit sa akin dahil pag hindi tama yung transaksyon, kinokontra ko talaga Talagang sinasabi ko, hindi pwede yan. So, intimate details of the dealings ng city, alam mo. But I'll stop there, Vice, kasi I want you to be able to think, to spend time with your family and then to But, so, let me just clarify kasi kanina, nung nagtatanong si Senator Soto, Minority Leader, nalito din ako, no? So, sabi mo, magiging hipokrito ka pag sinabi mong hindi ka nakinabang, no? Ang nakinabang meaning kumita dito sa building na to. Phase 1 and 2.
Ganun po ang ibig sabihin nun. Okay. Pinagaganda ko na lang po yung Sige po. salita. Ngayon, kay Vice President ngayon or kay dating Mayor Binay, kumita din po siya. Ang sagot ko nga po ay katulad ng ako Vice Mayor lang, ala naman hong maniniwala pag sinabi kong hindi Pero ang tinanong po ni Senator Soto kanina, yung by conclusion mo. So, next time na ako magtatanong sa'yo ng details, at alam kong haharap ka naman sa media, sabi mo lahat sasagutin mo, but can I just ask this? Yan ba ay conclusion, speculation mo, or you know for a fact na kumita din siya dito? Yan po ang totoo. So you know it as a fact? Opo. Okay. Lastly, baka naman one time lang. Yan ba ay one time lang sa building lang na to? Or sistema na ba yan sa Makati? Pag meron ka rin konti, meron din si Vice President. Yun naman po ang kalakaran So yun ang sistema. Opo. So sorry sinabi ko last pero mahilig talaga ako sa last, no? Yung pong bang building yun lang or may iba pang building na dapat naming tignan? Bigyan nyo lang kami ng tips. Ayoko pong lumabas ako ditong tagaturo Sige po. Ay, hindi na lang ulitin ko na lang yung sinabi ko po nung huling hearing, no? May nilabas po ako 2 dokumento. Ito po yung supplemental budget na 3 billion mahigit na savings, no? Na administrator, kailan po pinasa yun? And then there's another 5 billion, di ba? So may mga nakalista doon, no? For example, no? Let's say yung nursing building. May alam po ba kayo doon o hindi? Minonitor niyo po ba po? After nyo kasing nawala sa Makati, eto po bang mga to, minonitor nyo pa? Or wala na? Bahala Hindi na po. Hindi na masyado. Nanahimik Anyway, na we'll do our homework, Vice Mayor. Pasensya ka na, but we want to have leads and we want to give the Vice President all the opportunity to answer. At this point, Mr. Chair, let me just put on record that we should give the Vice President an open invitation. I know may debate pa among us kung congressman o senador imbitahin. Remember, President Fidel V. Ramos, isang dahilan na lalo ko humanga sa kanya, nung time ni President Erap, nagka-issue sa kuryente, he could have sent his Secretary of Energy, pero nag-insist siya. At sinabi ng mga senador noon, Mr. President, protocol po dito, hindi kami nag-iimbita ng former presidents, etc. Sabi niya, no, this is my project, it's my name, siya ang pinagbibita, I will answer this. No? And let me assure you, Mr. Chair, as far as I'm concerned, I'm sure yourself, Senator Estrada, beside you, Senator Estrada, and other senators will give all the courtesy and all the time to the Vice President. But so far, ang narinig ko pa lang sa hearing na to, direktang accusation by some witnesses, and then di ko alam pagdating sa representatives ng Makati. Of course, there were some details, no, but it did not stand up to the standards ng private sector. After this, I mean, even sa Facebook, ilan ang mga architect, quantity surveyor, ilan ang mga engineers ang may Facebook. At sila na nagko-comment sa kanya-kanyang project. And yun lang po, lastly, Mr. Chair, may I make this manifestation, no? The media has played a great role since the EDSA revolution in transforming our society. They did a great job on pork barrel. Kung hindi dahil sa media, may pork barrel pa rin. Marami nagsasabing meron pa rin, nakatago lang. Pero still, I have to give that to media. But alam niyo po ang nagiging definition ng media ng fair ngayon. I-report yung sinabi niya at i-report yung sinabi niya. Hindi nagiging definition ng media, ano bang totoo? So katulad na nabanggit ko kanina, ang Channel 7 at Channel 2, meron din naman palang building na malaki na recently new. So alam din nila yung presyo. Pero kung hindi pwede yung anchor magsabi nun, get someone on air. At kung ayaw ibigay identity pero kilala nyo, magsabi. Para kung mali kami, kung mali si Senator Trillanes sa kanyang resolusyon, kung si Vice Mayor Mercado o si Attorney Bundal ay nagsisinungaling dito, let's crucify them. Crucify me. Pero kung totoo ang sinasabi nila, don't we owe it to them to say that in the construction industry, everyone knows that what you're saying is true. So what is fair is not necessarily what he said, what she said. What is fair is what is the truth. And in the end, Mr. Chairman, this is what we want to know in this committee. Thank you for this time.